Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patumayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ng kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nakarating na sa akin na hindi mapag-alinlangang balita na napakasama ng ginagawa ng iba sa inyo. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit ang mga pagano'y di gumagawa ng ganyang kahalayan at nakukuha pa ninyong magmalaki, dapat sana'y mahiya kayo at tumangis at itiwalag ang gumagawa nito. Bagamat wala ako riyan sa katawan, nariyan naman ako sa espiritu, kaya't parang naririyan din ako. Dahil dito, ang gumagawa niyan ay hinatulan ko sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ako'y kasama ninyo sa Espiritu sa inyong pagtitipon at sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Hindi kayo dapat magmalaki. Hindi ba ninyo alam ang kasabihang napaalsa ng konting libadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang libadura, ang kasalanan upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo
sa isang bagong masa na walang lebadura. At ganyan nga kayo, sapagkat naihandog na ang ating korderong Pampaskwa, si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang libadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang libadura sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Ang gawang masamay, di mo kalulugdan. Ang gawang hidway, di mo papayagan. Ang mga palalot, masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at ang mga taksil. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Ang nagtitiwala sa iyo'y magagalak, masayang aawit sila oras-oras. Iyong ingatan yaong mga tapat na dahil sa iyo'y lumigayang ganap. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki roong tuyot ang kanang kamay. Sa hangad ng mga iskriba at mga pariseyo na maparatangan si Jesus, nagbantay sila upang tingnan kung siya'y magpapagaling sa araw ng pamamahinga. Subalit, batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip, kaya't sinabi niya sa lalaking tuyot ang kamay, "Halika rito sa unahan." Lumapit naman ang lalaki at tumayo roon. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Tatanungin ko kayo, alin ba ang ayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay?" Tinignan ni Jesus ang nasa palibot niya at sinabi sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga niya ang kanya kamay at ito'y gumaling. Nangingit-ngit sa galit ang mga iskriba at mga pariseyo. At pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Isa po sa kinaayawan ng tao na pakiramdam ay kapag nangingilo. Kapag ikay nangingilo, nakakarinig ka na nakakapangilo, talaga namang nangingilabot ka. At ganoon ang naramdaman ng mga iskriba. Nagngingit-ngit sa galit ang mga iskriba, nangingilo. Ang mga iskriba, sa mabuting balita, ay suklam na suklam sa ating Panginoon sa paggawa niya ng mabuti. At may mga gantong yugto sa ating buhay na kapag nakita natin gumagawa ng mabuti ang ating kapwa, nagngingit-ngit tayo sa galit. Sapagkat parang hindi natin lubusang matanggap na ang tao pala, kahit gaano kasama, ay kayang gumawa ng mabuti. Madalas, ang binabantayan natin ay ang pagkakamali ng isang tao. Madalas,
mas gusto natin na makita na mapahiya ang isang tao. Pero kapag hindi ito ang ating inaasahan at gumawa ng kabutihan ng taong iyon, tayo takang-takha at sinasabi natin, ha? Siya ba talaga iyon? At nagngingit-ngit tayo sa galit. Ngunit mga minamahal, ang tao ay nilikha bilang isang mabuting tao. At tayong lahat, una't higit sa lahat, ay ginawa ng Diyos upang gumawa ng mabubuting bagay. Kaya nga, kapag tayo ay nabibigyan ng pagkakataon na tumulong, gumawa ng mabuti, huwag sana natin itong isang tabi, sapagkat dapat tayo ay tumutulong sa ating kapwa. Walang pinipili ang pagtulong. Kung tayo man ay dumating sa punto na niloloko tayo, tandaan natin, tayo ang niloko, hindi tayo ang nanloko. Pagsikapan natin araw-araw na gumawa ng mabubuting bagay sapagkat ito ang tunay na tao. Ginawa siyang mabuti, kaya gumagawa siya ng mabuti. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Para sa ating mga Kristiyano, wala nang higit pang batas o utos kundi ang ipinag-uutos sa Ebanghelyo na mahalin ang Diyos at ang kapwa. Pahalagahan natin ang paniniwalang ito habang nananalangin tayo para sa pangailangan ng bawat miyembro ng ating simbahan. Ang tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway palaging maging bago at dalisay sa pamamagitan ng mga salita ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo. Ang mga nasa tungkulin sa gobyerno naway magabayan ng karunungan kapag gumawa sila ng panukala at magpasya sa mga pinahahalagang proyekto. Manalangin tayo. Ang ating pagsamba naway maging salamin ng ating katapatan at dedikasyon sa mapagkumbabang paglilingkod natin sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Sa mga may sakit at sa pinanghihinaan ng loob, naway makapagdulot tayo ng pag-asa at kaginhawahan. Manalangin tayo. Ang mga yumao naway mapayapa sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, sinusuri mo ang aming mga puso at hindi lihim sa iyo ang pinakatago naming kaisipan. Liwanagan mo ang aming mga puso para sa higit na tunay na pagsamba at ang aming mga kamay para sa higit na bukas sa loob na paglilingkod. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang pag-aay natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating panganabangan at buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas sa katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay. At naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na pag-aing na ipinagdiriwang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama na ay makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong lahat ng umiiral ay iyong likain. Siya'y sinugo mo para kami sa gabit palayain, kaya't siya'y kinalingan ng mahal na Birhen, na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niya sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiyasan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatay at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel sa awit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawing banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya abot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay at bibigay buhay at ang kalis sa kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami may narapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Pustusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Melry naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag-itapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
may pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos na turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sila mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo nga ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayos sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Magsiluhod na po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad na mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama na ipagmahal, kami pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapating mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak, na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At tinatawagan po dito sa unahan, may kaarawan, anniversary ng kasal, pupunta na ibang bansa at kukuha ng pagsusulit. Kasambay na rin po ang may mga religious articles para sa bendisyon at panalangin. Salamat po. Ama naming pagmahal, sa iyo nagmumula lahat ng mabuting bagay, hinihiling naming basasan mo ay mga kapatid, diriwang ng karawan, anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang bansa, sasailahin sa pagsusulit. Pagkalobo mo sila sa mahabat makulog ang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kaluban, maliwag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos sa hanap buhay, kaligtasan ng mga kapahamakan. Basasan mo rin ang kanilang mga gawain at adikain upang ito'y matupad ayos sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkat mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa panampalataya, patibay sa pag-asa at pag-alabis sa pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Naway gawaran Diyos ang pagkapala makasangkapos sa panalangin upang mga ito magigabay sa pagtahak sa kabanalan at paghangad ng buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin nagdiwang ng kaarawan at anniversary ng kasal, pati na rin po ang mga nasa online FB page ng Katedral. Salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalay kayo na makapangyarihang Diyos, Ama,
Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.